Magandang araw sa inyo lahat mga kapuntos, at gaya ng sinabi ko nung nakaraang video, meron tayong bagong pakulo kung saan sa dulo ng video na ito na ating tatalakayin ay ang pagsagot sa mga comment ninyo na nasa comment section. Kaya sa mga nais malaman ang aming kasagutan sa inyong mga naging comment sa mga nakaraan naming video, panoorin nyo po hanggang sa dulo ang video na ito. Maraming salamat po. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Aking unahin si Banggis Reynan. Banggis Reynan, good evening. Good evening bro, Jando. Good evening sa lahat. Good evening bro. Ano lang bro, babasahin ko muna itong itanong ko sa magandang balita Bisaya version. Dito sa tawag yata si Josie. Giner ba? Ito, 14, 33. Ano yan? Ano yan bro? Unang Korinto 14:33. Go ahead. Ang Diyos, dili Diyos sa kaguliyang, kundi sa kalinaw. Sama sa tanang mga simbahan sa katawhan sa Diyos. Kining simbahan rin pasabot, bro. Unsa ni nga simbahan, bro? Sapagkat ang Diyos ay di nalulugod sa kaguluhan dahil siya ang Diyos ng kaayusan at kapayapaan, gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos. Anong ibig sabihin? Anong tanong mo dito, bro? Anong church yung tinutukoy dyan, bro? Well, ang Catholic Church. No, there is only one church. Isa lang ang simbahan. Sabi nga ni San Pablo dito sa unang Korinto, anong talata? Nakalimutan ko. Ang dami kasing ni-registered na talata. Ang iba nakakalimutan na. Anong talata nga ba yun na kahit tayo ay marami, isa lang? Anong talata yun, Bro Jando? Sa Galatia 3:28? Yun. Sa Galatia 3:28 pwede din yun. Pero sa unang Korinto kasi tumutukoy siya sa simbahan 1 Corinthians talata ba yun? Jess ba yun? 1 Corinthians 10:17. Yan, 10:17. No? Ito, tumutukoy kasi ito sa simbahan. Ito, sabi dito. Kaya nga, dahil iisa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan kahit na tayo'y marami. Ano bang ibig sabihin ng katawan na yan? Ito. No, iisang katawan kahit tayo ay marami. Ano bang ibig sabihin yan? So, Kolosas 1:18. Ano bang ibig sabihin ng katawan na yan? Yan ang katawan ng Panginoong Jesucristo na siyang iglesia, no? Siya ang ulo ng iglesia ng kaniyang katawan. So, ang ibig sabihin ng katawan, kapatid, ng sinabi ni San Pablo kaganina na katawan, iglesia. So, balikan natin yung pagkasabi sa 1 Corinto 10:17. Ang katawan pala ay iglesia. Anong sabi niya dito uli? Kaya nga, dahil iisa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan kahit tayo ay marami. So, ang ibig niyang sabihin dito sa 1 Corinto 14:33, mga iglesia, isang simbahan lang yan. Isang simbahan lang kasi ano ba ang pagkatatag ng ating Panginoong Jesucristo? Maraming simbahan, iisa lang eh.
O ano ba sabi niya sa 18? Ito ang sabi ng Panginoon Kristo, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking. Ano daw ang itatayo niya? Ang aking iglesia. Hindi niya sinabi ang aking mga iglesia. So isang iglesia lang ang kanyang tinayo. Ang iglesia na yan, yun yung katawan na sinabi ni Apostol Pablo, kahit tayo ay marami, iisang katawan lang. So yung sinasabi sa 1 Corinthians 14:33 na sa mga iglesia, tumutukoy yun sa kanya-kanyang sekta ng simbahan or yung tinatawag nating local churches, no? Na Isa lang to. yes, under sa umbrella ng iisang tunay na iglesia na ang Catholic Church according to the history. Okay, bro. Ito na lang, isa na lang, bro. Ituloy ko na lang dito sa sa 34. Ito, ang 34. babae, kinahanglan, maghilom sa panahon sa pagsimba. Doon pa rin? Unang Korinto pa rin? Yes, sa 34 lang. 34. Okay, sige. So anong bang tanong mo dito? Bakit ang ano ng mga Hudyo dito ayaw nilang pa salitahin ng babae sa sa sambahan? Ang mga babae ay kailangang manahimik sa mga pagtitipon sa iglesia sapagkat hindi ipinahintulot sa kanila sa ganoong mga pagtitipon ang magsalita. Kailangan sila ay pasakop gaya ng sinasabi ng dahil yan ay pinahayag rin ni San Pablo, no? San Pablo rin nagpahayag sa unang Timoteo. Unang Timoteo, ang reason ni San Pablo niyan ay talagang hindi dapat manahimik talaga dapat ng babae. Sa 2:11, no? Ito ang sinabi ni San Pablo, ang mga babae ay hayaang matuto sa kanilang pananahimik at sa lubos ng pagpapasakop. So kailangan sila magpasakop. Hindi ko sila pinapayagang magturo o sumabat habang ang mga lalaki ay nagtuturo. So ano talaga sila, hindi sila pinapayagan na pangunahan nila ang iglesia. Kaya nga ang mga SDA nakapagtataka ba't ang pangulo nila babae. Sa Bible, bawal ang babae mangulo. Kaya hindi talaga dapat yan paniwalaan ng SDA, bro. Dahil against yan sa katuruan ng Biblia. Okay. Si Renan ba ang nagtanong sa iyo niyan? Bro, Si Renan nagtanong sa iyo, Renan ba yun yung kasama mo? Si Renan, yung isa, si ano yun? Yung okay, kasama. bro. Okay, sige, salamat. Nakuha mo ba yung ikalawang sagot? Yes, bro. Thank you, bro. Pinapatahimik sila ni San Pablo kaya hindi sila hinahayaan magsalita, bro, sa pagpupulong o sa pagsasamba. Okay. Thank you, bro. Diyan daw. Yeah, welcome. Okay, thank you sa iyo, Brother Banggis Reynan. Ayan, so yun po ang sagot ni Brother John Ray kung saan ang iglesia na sinasabi sa unang Korinto 14:33 ay walang ibang tinutukoy kundi ang Iglesia Katolika. Ngayon, dito naman tayo ngayon sa tanong na nasa ating comment section natin bibigyan ng pansin. Ito ay tanong galing kay Vivian Kaminge. Kung saan ang tanong niya, ask lang ko if pwede ba all kinds of olive oil ang ipabless. Hindi naman sabihin na all kinds. Depende lang yung kung anong kaya mong bilhin. Alangan namang ipagsabay natin ang pure olive oil, extra virgin oil. Hindi naman pwede pagsabay natin yan. Pili ka lang sa dalawa. Anong gusto mo? Basta ano siya, olive oil. Ha? Hindi pwede yung coconut oil kasi yung iba kasi minsan naka-encounter ako doon sa isa sa mga talks ni Father Darwin sa ano yata yun, sa Dipolog. May napansin ako mantika. Sabi ko, ano to te? Sabi niya, ano yan, coconut oil yan? Ay hindi pwede coconut oil. Hindi pwede yon. Doon naman sa sa somewhere naman sa Agusan ba yon? Tinanong ko, ano ito? Sabi niya, edible oil. Edible oil ba yun? Ano basta oil na hindi siya olive oil? Ay hindi pwede ito. Doon sa doon sa Rojas Zamboanga del Norte. Dipolog pa rin 'yon.
May naglagay naman, ang nilagay naman niya, efficacent oil. Sabi ko naman, ano to, te? Sabi niya, panghaplas ba, panghaplas? Sabi ko, hindi pwede yan, te. Ang ibibless, olive oil lang. Wag mong isipin na ibibless yung efficacent oil mo. Kasi hindi na, tinan mo itong mga taong ito, masyadong mo pamahiin. Olive oil ang sinasabi. Pero pati ba naman efficacent oil ipapabless sa pag-aakala na kapag na-bless ang kanyang efficacent oil, magiging effective ito. Yan naman na isa namang occultism. So, sabi ko, itabi mo yung efficacent oil mo, te. Pwede mo naman yung ihid-hid sa yung katawan o gawin mong sa Bisaya dyan is haplas. Ano po sa Tagalog yung haplas? Basta ointment. No, pahid mo lang yan sa, meron ka bang kabag, pahid mo lang yan. Huwag mong ipa-bless. Kasi hindi yan valid, hindi valid ng blessing dyan, no? Hindi yan magiging holy and exercise efficacent oil, mali yun. Dapat, bless mo is olive oil. It's either, hindi all kinds, either. Kasi kapag all kinds kasi, lahat, halimbawa, merong 4 na uri, 4 na klase ang olive oil. Isabihin ba yung 4 yung dadali mo para ipa-bless? No. Isa lang, pili ka lang doon, doon. It's either pure olive oil, it's either extra virgin oil, it's either virgin oil. Pili ka lang po kung ano yung gusto mong talakayin. Depende yan sa nais mo na ipa-bless. Basta wag lang ibang oil. Dapat olive oil. Suggestion ko, mas maganda, wala akong kinikilingang brand ha. Mas mahalaga kasi pure olive oil. Kasi minsan kailangan mo talaga ng inumin. Isang kutsara lang, halimbawa, di maganda pakiramdam mo. Isang kutsara lang ng pure olive oil. Pure olive oil na blessed na siya, no? Holy and exorcised. Paano ba maging holy and exorcised yung oil? Kailangan gamitin yung handbook ni Father Sikia. Nandoon yung perfect formula para maging holy and exorcised oil. Pero kung holy oil lang naman ay kahit sinong pare na mag-bless lang, gaganyan lang, I bless this oil, ganun lang, without using the handbook, magiging holy oil lang siya. Pero gusto nyo masiguro na holy and exorcised oil ang kalalabasan ng inyong sacramental na pinapabless, kailangan gamitin yung handbook ni Father Sikia. Nandoon po ang perfect formula para maging holy and exorcised oil ang inyong hawak na olive oil. Tandaan niyo ha, olive oil. Hindi pwede na hindi olive oil. Okay? Maraming salamat po at mamaya-maya, ibang video naman ang ating sasagutin. Ibang video naman ating tatalakayin. Review ito sa mga nakaraan na Bible study para may specific lang natin yung topic na pinag-uusapan. And then yung mga comment nyo sa comment section, bibigyan natin ng kasagutan. Maraming salamat po and bye-bye.